Right guys, welcome back Yun. sa ating boy Arlan. Jay, kamusta ka Yes, na Jay? sir. Ito, okay lang ako, Jerome. Busy Kamusta palagi ba sa ang boy Arlan? trabaho. Ito, Busy, trabaho, busy. trabaho. Trabaho, Same lang tayo. Buti nakapag Mm, gawa na naman tayo ng paraan para at least makapag-usap ulit tayo dito sa ating boy Arlan podcast. yeah. And yeah, as for tonight, Jay, alam bang meron tayo tonight? May malupit tayong special guest tonight, Sir Jerome. Ito Malupit yung na, number special one pa. oh. Ito yung number one nag-organize dito sa Ireland. 2 days league, mga Mm-mm, ganon. Siya yung, mga ganon. oh, ito yung Oo. malupit So na ano siya, ano, two days dig lang organize. na volleyball, Oh. tennis. Basketball, Jerome. Basketball. Mm. Basketball. So malupit talaga to kasi isa sa mga Mm. organizer ng basketball dito sa Ireland. Tama? Ah, And ah, then meron syempre bukod sa pagiging organizer, meron din siya syempre trabaho dito sa Ireland, 'di ba? So yes. gusto natin malaman din yung kanyang naging experience, 'di ba? Lahat ng details from Philippines to here. Paano ba Ah, siya nakapag-work syempre dito sa Boy oh, Ireland, yun naman yan. talaga tinatakal natin. And Abangan then natin yung syempre yun nga istorya niya. yung yung story. And Sure. marami pa actually, marami to eh. Mahaba-habang topic to pero hatiin lang natin ng konti-unti. Actually, i-focus Ah, natin sarili natin dito mm, sa trabaho niya and sa basketball. And then ah, konting details lang doon sa susunod nating question sa kanya, yung malupit na ah, question sa end of this story ng Buhay Ireland. Pero yan. anyways, bago natin papasukin ang ating guest, ako nga pala si Jerome Jose ng Buhay Ireland at ito ang aking co-host na si Hi everyone, my name is J.R. Taberner ng Buhay Ireland. Yan. yeah, this is our Yes, sir. segment, Buhay Buhay Ireland. Ireland. Papasukin Okay, na natin sige. yung ating, wag Huwag na na natin natin patagalin patagal. itong gabing ito. Kasi matagal na eh. Hmm, Matagal na naghihintay si Kuya. So papasukin na natin, sige, walang iba sige. kundi si Kuya Vladimir. Tama ba? Vladimir. So, Yon. Welcome, Sir good evening Vladimir. mga bossing. Ah, good, Ah, good evening po. salamat sa Ayun. pag-imbita nyo. Malaking karangalan yan para sa akin. Ah, Thank you, thank ma- you. Yun, maraming no. Mm, maraming salamat din, Tol Vlad, sa problema. napaulaan mo kami ngayong Mm. gabi. Salutahan. Thank Mm. you. Ayun, alam mo, may senyas pa. Alam Alam niyo mo na na kung yan ano yung ibig natin sabihin yun, eh. guys. Alam niyo na yun. Hindi ko, kaya nga sabi ko medyo Jay, Kuya Vlad, sabi ko nga medyo medyo mahaba-habang Ah, topic. Pero hatiin lang natin dun sa for tonight. Kasi yung ganun, paano ba senyas nyo? Sorry, di ko alam. Yung senyas nyo kasi may ibig sabihin yun, di ba, sa Yan. inyo. Mm. So, Malalaman din natin yan yun, itong topic na. malalaman na, bigyan tayo ni Kuya Mm. Vlad ng konting details lang. Pero syempre, magkakaroon pa tayo ng another topic for that, Kuya Vlad, okay. more likely, syempre. Pero for tonight, it's gonna be you as our dito sa Ireland kung anong kinabubuhay nyo. And then ito nga sinasabi ni Jay kanina, yung mga paligan nyo dito sa Ireland, which is yun ang inaabangan ng lahat, Kuya Okay. Vlad. Kasi bihirang-bihira ang mga ganitong Pinoy na nag-organize ng tournament dito sa Ireland, sa Dublin, di ba? Pero anyways, Jace, baka gusto mong kamustahin mo na si Kuya Vlad. Yes. Yes, sir. Kumusta, Tol Vlad? Okay naman Kumusta ba? yung Okay buhay naman. Ireland natin? Kumusta yung buhay Ireland, syempre? Yan. Excited na para sa event natin sa Friday. Oh. Kita na lang tayo doon. Ayun. Oo. So, sa mga hindi nakakaalam, actually, baka kasi maano nila kasi baka out na yon Kuya Vlad. Kasi meron na ba, ito kasi episode na to more likely after ng event. So more likely, baka nakuha na nila yung event na yon, masaya, natapos na yung event na Valentine's na yon. So anyway, sana kung ano man, kung alam nyong tapos na yon, hopefully naging successful naman yung for likely yung Oo. kanilang Valentine's Day special na ginawa Ayan. last week kumbaga. So anyways, Kuya Vlad, tanong ko lang din Kuya, paano po kayo napunta rito sa Ireland? Kinuha ko ng asawa ko. Ang asawa ko, Hmm. from Singapore, pumunta rito ng Ireland. So, after a year, petition na ako. Nasa Mhm. serbisyo pa nga ako noon eh.
Mm. So, from Serbisyo. police Oo. station, diretso na rito. Mm. Recession, nung panahon nandito kami, dumating ako rito, recession. Mm. Maswerteng yung mga dumating ngayon at pwede na magtrabaho agad. Yung mga, Mm. di ba? Oo. Noon, Oo, hindi Mm. pwede. Maghihintay ka muna Mm. talagang maging stamp for o maging citizen man lang yung asawa mo. Mm. Kumbaga yung dream mo sa Pilipinas, nilagay mo na rin dito sa Ireland to. Wala wala sa isip na pupunta rito kasi ang ganda naman ng Oo. trabaho natin. Oo. Kaya lang nung medyo magulo na rin dun sa lugar namin. May mga delikado na rin na alam mo naman ang buhay ng isang pulis. Mm. So, pumayag na rin ako na na pumunta Mm. rito para sama-sama na Oo. kami. Oo. Mm. Mga pamilya. Tahimik, saka simpleng Mm. buhay. Ah. Mm. Sa, So, ta- Kuya ay, Vlad, sige, go, Joy. ano ang mga nagustuhan mo dito tol sa Ireland? Sa mga nagustuhan mo? Ang ganda ng rito kumpara sa Pinas, yung healthcare natin dito. Maganda. Ngayon na citizen na ako yung benepisyo ang ganda, siyempre. Tsaka yung buhay ngayon dito, hindi hamak naman na mas Maganda maganda talaga dito. kaysa sa nandoon ako sa Pinas. Bukod Mm. doon, Mas yung marami. income kahit papano ay Mm. tama lang. Hindi naman tayo kinukulang, Mm. hindi naman sobra. Sakto lang. Yeah, sakto lang. Nakakapag-save pa. Oh, nakakatulong pa tayo. Ayun eh. Nakakapagpadala pa doon. Nakakatulong pa. Ayun. Yun ang maganda. So yun ang kagandahan ng yung experience ni Kuya Vlad as a police officer dun sa Pinas, tama po? Tapos ang laking benefits or ang laking bagay yung nagpunta si Kuya Vlad dito na siguro never nyo in-expect yung ganun na magiging buhay nyo na marami pala benefits kahit hindi ka police dito, kahit yung ibang trabaho nyo siguro like mabubuhay at magiging makakasave nga kayo ng at makakatulong pa yung kinikita nyo, 'di ba? So it's a good thing, kuya, no? Oo naman. Maganda pa. Saka yung Mm. future ng family. Diba? Mm. Kung Ayun. doon lang tayo sa Pinas, kaya naman. Kaya lang, Mm. siyempre, iba pa rin yung nagtapos yung mga anak mo rito, sama-sama kayo. Mm. Yung maganda ron, Wait, tanong ko lang. sama-sama ang pamilya. Apa. Sorry, sige, kuya. Go lang. Yung ang doon, ang punto natin din yung kung saan man tayo, kasama natin ang pamilya. Tama Yun. Kahit anong mangyari, family, no? Tama. Family lagi. So, yun. So, ano po, kuya, tanong ko lang kasi police kayo before. Ano po ang trabaho natin dito sa Ireland? Nung dumating ako rito, nag-extra muna ako sa cleaner. Apa. Nag-cleaner. Apa. Yung dyan sa Smith's Tala. Yung Okay. Kaso noon, Apo. nagka-crackdown sila eh. Apo. Yung mga walang visa, Apo. nagkakahulihan ng panahon ng recession. Oh my God. Pag Okay. na 2008, Apo. ganyang taon. Pag yung may timbre na, iniiwan na namin yung trabaho. Grabe. May experience pala hindi kayong gano'n Saka wala. yun. Hindi pala madali ang trabaho nyo before. Tapos noon, naghintay ako ng ilang taon, siguro mga 3 years. 3 years pa. Si Brad Eriet na Forta, nagtatrabaho sa Camille. Sabi niya sa akin, Brad, gusto mo bang magtrabaho sa takeaway restaurant? Sabi ko naman, basta ba kahit pwedeng pagkakitaan, bakit hindi? Why, opo. Nagsimula kami sa Peterborough. Peterborough branch ng Camille. Naghugas-hugas, tulong-tulong muna, helper. Tapos
Apo. tingin-tingin dun sa pagluluto nila ng mga Thai food hanggat sa unti-unti natuto. Ayun. So, being a different job as a police, tapos ano yung pangalawa kuya? Sa sideline kayo more likely, di ba? Oo. Anong sideline nyo ulit yon? Yung Nagki-cleaning. Sa cleaning, cleaning. Cleaner. Oo, cleaning. Ngayon, Ah. oo, kapag ni-raid, tatakbo. And this time, may nag-alok sa ah, inyo, baka gusto nyo sa kitchen. Ayun, nagtrabaho nga si kuya as a kitchen porter more likely, sa Camille. And then, dito na nag-job dito na yung, ito nagsimula na yung yung naging ano nyo. magandang experience ko sa Ayun. kusina. So ano na po yung trabaho nyo ngayon as sa kusina na hindi na kayo naguhugas? Ano na po ngayon ang trabaho Na natin? hindi marami pang pinagdaanan. Dinaanan. Dumaan pa ako sa Okay. sa Camille sa Don Liri. Dinala muna ako doon yung Oh. matuto na ako ng konti. Dinala ako rin sa isang maliit na branch. Tapos tulong-tulong pa rin hanggat sa doon ako Opo. nahasa ng konti, umalis yung head chef doon, naiwan sa akin yung responsibilidad agad. As a head chef, Second chef pa rin naman kaso second chef, sous chef, oo, parang ganun. kasi umalis bigla yung head chef doon. Opo. So nung nakakaya ko naman yung responsibilidad, nagkaroon ng tiwala yung boss ko, sige, Opo. gawin mo na yan, diyan ka na muna. Kaya Ayun. nagkaroon ng mas maano tayo sa experience sa kusina. Wow, ang ganda rin no? Like, paikot-ikot lang kayo sa kusina hanggang natuto kayo dahan-dahan. Hanggang, Nag-chef. di ba, pinagkatiwalaan kayo. Siguro nakakita sila ng something about you kuya na talagang pwede tong si Vlad, pwedeng maging chef at baka hindi lang chef, head chef pa, di ba? So, doon nakita siguro. Naabot natin yan mga posisyon na yan sa kitchen boss. Mm. Pero dito na sa isang pinakamalaking branch ng Camille sa Peel Street. Diyan to nagsimula si Brad Nachi Aquino. Ako nagpasok diyan sa Camille. Si Nachi. 2016 yata Siya na ngayon ang executive chef ng Camille. Kaya grabe. Celebrity na ngayon yun eh. proud ako na ang ipinasok ko executive chef na ngayon. So, kwento namin ni Tol Nachi. Lapit din pala istorya niyo na Tol, no? Ni Tol Nachi sa ni Tol Eriet. Ako nagpasok dyan kay Tol Nachi sa Camille. Sa di nakakaalam guys, si Tol Vlad pala isa akong kabrad dito sa sa Kapatiran Triskelion dito. Yun. Kaya may sila connection. Connection. May tanong ako, Brad. Gaano kahirap mag-adjust mula sa pagiging pulis? Tungo sa pagiging chef. Madali. From police to civilian. Madali kasi ang mahirap patungo sa pagiging chef. Gano'n. Patungo sa pagiging chef. Pag galing ka Tol kasi sa PNP, ang katawan mo madaling mag-adjust eh. Parang madali kang maka-adjust sa mga trabaho kasi yung sa hirap ba naman ang dinaanan sa training. Siyempre, yung mga hirap-hirap dito, hugas-hugas na at saka mga trabaho, slice, madali na lang yan. Kumbaga Tol, basic na lang kasi sa'yo. Sa Pilipinas, pinagdaanan mo yung hirap na di ba? Ang puhunan lang talaga Tol. Sipag, saka tiyaga. The best doon. Dapat masipag. Saka yung proper training ng pagiging pulis. Yung na yun. Walang sinabi sa pagiging chef. No? Yung mai-apply mo yung kahit 8 oras kayo nakatayo, okay lang. tapos push up pa. Kahit anong pagod, basta magre-reklamo. Okay. Actually, yung gusto ko tanong kay Kuya Vlad yung skills niya as a police, ano yung naging nakatulong sa kanya sa pagiging police na naging head chef siya? Ano yung mga bagay na, ayun nga, sinabi nyo nga, napaka-simple na lang sa inyo yung skills na mga yun dahil as a police. Natutunan nyo na yun, like discipline, and yung mga iba-ibang mga bagay na, alam mo yun, Kuya Vlad, na nakatulong sa inyo as a head chef ngayon, di ba? Meron. Parte na yun. Pero namuhunan tayo ng sipag at
tsaka tiyaga. Tiyaga, sipag at tiyaga. Galing, galing. Ang laking bagay, no, Jay? Ang laking bagay yung ginawa ni Kuya Vlad na pagiging pulis, no? Yung saludo talaga yan sa mga pulis, lahat kayang gawin, no? Basta sabi ng tao, sabi ng pamilya, gagawin namin. Alam mo yun? Basta Ayun, malinis. tama. Basta malinis, syempre. Syempre, basta Saka malinis. maganda Walang naman kuratong. maganda naman mga katrabaho ang mga Thailander. Mga magagaling sila. Masaya. Matututo ka sa kanila talaga. Ah, Kami yung mga okay, nice. kami yung mga unang Pinoy na naging chef ng Camille. Noon, kami pa ang gumagawa ng mga sauces. Ngayon, central production na eh. Wala na ngayon, mga bagong chef ngayon. Hindi na marunong gumawa ng mga sauces. Pag mga emergency na ganyan, o-order pa sila sa central production eh. Kami, kaya namin gumawa ng mga sarsa. Kasi natutunan namin yan noong pang wala pang ang Camille. Wala pang central production. At saka yung mga chef doon sa central production, kasama namin yan sa kusina dati. Ayos May ideas kayo. Kumaga. Okay. Galing. Ayun. Next, Jay. May tanong ka, Jay? Marami akong tanong ko dyan. Oo nga, dahil mga tanong. Isa-isahin natin yan. Ilan to? Ilan taon ka na pala dito, Tol, sa Ireland? Tanong ka lang. T15? 15 at... Mahaba. Haba na. Kasi yung anak ko nag-graduate na rito, 25 years old. 25 years old. Ilan yung naging anak mo dito, Tol? Dalawa. Dalawa. Yung pangalan ko, 26 na. Yung bunso ko, 7 years old. Malaking ka na pala. Mahaba na pala yung gap. Ito, malupit mo tanong ko ito. Anong mga sangkap na ginagamit mo sa... Pag Thai food, Tol, mostly yan, patis. Yan ang kanilang main niya, patis, sili, yan, lime, lemon, asukal, yan ang mga kombinasyon nila. Tsaka garlic, at tsaka ginger. Paghahalo-haluan mo yan. May mga salad, lalo na pag salad dressing nila. Yan ang mga pinaka-main nilang panin na. Asukal, lagi yan, at saka patis. Pag curry naman, ganun din, asukal, patis, tsaka curry paste. Para balanse yung lasa niya. Laging may asukal yan, ang mga luto ng Thai. Tsaka kargado ng sili. Masarap. Mahilig sila sa anghang. Talagang pero masasarap pag balanse yung doon mo makikita yung 4 na flavor eh. Yung asim, yung alat, tamis, at saka yung anghang. Mga Thai. Hindi ko rin, actually, di po ako chef, di po ako marunong magluto, kaya ngayon ko lang naiintindihan na pwede pala talaga yung sa gamitin. Lang ako, sukat patis. Yan ang pinaka Hindi ko na yung iba. Kuya, so matagal na kayo nag-chef more likely, and natutunan niyo na yung mga iba-ibang mga bagay. Pero ano po ba meron po ba kayo ngayon na bagong-bagong style na pagluluto na natutunan nyo dito sa Ireland? Meron sana, kaso andito na ako ngayon sa Chayo. Kung alam mo yung Chayo, parang Japanese restaurant. Chayo. Apo. Andiyan ako dyan. Apo. Ganun pa rin, sa wok chef pa rin ako, pero prior side. Andun naman ako sa mga starters ngayon. Starter side. Apo. Yung mayroon sana akong chance doon na makapagtipan eh. Yung Apo. Yun sana maganda. Yes. Kaso hindi natuloy. Apo. Hindi natuloy. Hindi pa panahon siguro. Hindi pwede kasing pagsabihin yung nagwo-walk ka tapos kukunin ka ron para magtrabaho ng tipan. Apo. Dapat kung saan ka nag-sign up, doon ka nila i-train para hindi... Opo. Kasi maganda yung nagtitifal kayo, na-expose kayo, di ba, sa mga tao. Di ba? Nakikita namin kayo nagma-magic trick doon. Maganda rin. Di ba? Nagpapa-apoy.
Yung pala Diyan yan, yun. sa Mm. Chayo. Yung pala. Mm. Saan part dito yun, Oo. tol? Sa Dublin din yan? Sa Lower Bagot, dyan lang yan sa may kanal. Hindi ka pa ba nakapunta, Jay? Punta tayo dun. Ano si Kuya, pag kailan siya available, punta natin. Oo. Pwede. Saka nasa likod nga lang siya ngayon. Hindi siya kikita sa sa Wala, harap. nasa baba Pero lang ang dami kami. pong Pinoy dyan sa Sa Chayo, di ba? dine-in kami. Oo, sa marami baba. Pinoy. Oo. Di lang natin makikita. Pero mas nakakain na po ako dyan sa Chayo. Matagal na rin po. Matagal na. Pero masarap, masaya, Sarap at yan. Maraming nakaka-entertain. Pinoy dyan, tol. Maraming Pinoy dyan. O, yun nga. Yung Mm. gumagawa pa ng Visit. mga bulkan-bulkan. Oo, Diba? Yung yun. mga onion. Tapos yung Yan. Mga Pinoy ang pusong mga itlog. Pinoy Yes. natin, chef. Puntahan natin sila Sige. one time. Ang Mm. doon mura Yun, lang guys. naman eh. Mura naman Oo. din. Kasi ang ano po Kuya Vlad, kaya ko po nalaman ko to. Kasi doon ako nag-birthday kasi ako doon, sinurprise ako ni Mrs. ang ate mo. Doon ako sa Chayo, doon meron po sila, meron pa kayong underground, 'di ba, na para private area Doon yata sa amin 'yun. yun. Sa dine-in yun. Sa dining, opo. So doon na ako sinurprise. Hindi ko akakalang ko lang po talaga yung upper sa Chayo, yung mga nagde-demonstrate ng cooking. Pero iba sa baba na ako nilagay. Kaya sabi ko, "Bah, ang ganda rito." Ang sarap po talaga. Meron yan Nag-enjoy doon. po talaga ako, na-surprise Meron ako. yan doon sa baba. So, Siguro yun. mga Opo. 70 o 60 plus ang capacity doon. Yun po. Marami po silang sinurprise na po. Matagal na rin po kasi. At tagal ko na rin hindi nakapunta sa Chayo. Pero Jay, punta tayo. Promise, punta tayo. Tayo doon. Yun. I-plug na rin natin yun sa Chayo. Ngayon hindi pa busy, pwede mag-walk-in doon. Pwede na mag-walk-in. Pero pag busy, Yun, busy time, tol, kailangan mo ng appointment. Reservation. Sa mga kababayan natin dyan. Ano naman? Sa mga kababayan natin dyan, punta na kayo sa Chayo. Kontakin nyo lang si Tol Vlog para may discount tayo. Na-promote tuloy. Mura lang naman, tol. Hindi, maganda sa tasting tayo. dun sa Teppanyaki, around 35 euro. Lahat matitikman mo. Per? Pwede na. Hindi kasi Jay, sa totoo lang tinan mo, si Kuya Vlad isa lang sa mga Pinoy sa Chayo. Marami pang mga Marami, Pinoy doon na nandoon sa Chayo. See, marami pa tayong makaka-interview. Mga Kapampangan ang karamihan doon. Karamihan po Kapampangan. Ayun, shoutout na natin yung mga taga Chayo dyan, ng mga Pinoy. Kamusta po kayo lahat? At ito po si Kuya Vlad. Kasama namin sa Kaya punta kayo podcast. sa Chayo. Yun, baka next time Kain sila. kayo sa Chayo. Ano yung, ito, sige ka, Tol Vlog. Ano yung mga favorite mong putahe na ginagawa sa Chayo? Ano yung mga... Masarap doon, tol, lahat. Kasi siyempre, nasa starter ako. Gusto ko doon yung mga spring rolls. Kinakain yun siguro habang nagluluto. Laging may ko doon. Masarap yung mga sushi doon. Masarap. Saka yung mga stir fry doon. Masarap. Masarap magluto ng ang mga chef doon masarap magluto. Nakakain lang. Kuya, tatanong ko lang. Sige, Jay. Nakikita ko pa sa vlog ni si Tol Vlad kasi nagre-reels yan si Tol Vlad. Nakikita ko. Followers ako dyan eh. Kumakanta pa yan. Libang lang. Kumakanta pa yan habang nagluluto. Libang-libang lang naman natin yan. Naglilibang lang siya. Pampalis ba ng pagod? Nag-i-enjoy na siya, nagtatrabaho pa, di ba? Hindi, Kuya Vlad, total, nasabi na nga ni Jay, mga paborito sangkap nyo kanina. Ano ba yung pinaka-favorite nyo na putahe na meron dito sa Arla na naluto nyo na? Ang gusto ko dyan, yung mga salad nila eh. Beef salad. The best yung, lalo na yung hilaw. Yung authentic na beef salad ng Thai. Yung hilaw yan, raw beef na tinadtad lang. Wow. Parang yun ang favorite na nyo. Parang kung sa restaurant, parang carpaccio, beef carpaccio. Mukhang expensive po yata yun. High-end na hotel. Mukhang beef carpaccio. Mukhang mas masarap pa yung... Pero pag sa amin, Thai beef salad lang. Ayun. Walang sinabi yung steak medium rare. Meron ganon. Yung volcano. May mga volcano. Tapos yung
Meron Wagyu silang ano dun eh, yung sandwich, sando Mm-mm. sandwich, yung talagang Wagyu. Abo. Marami dun. At saka Yeah. yung ano, kushiyaki, yung parang barbecue Wagyu. Ang sarap. Try na to, maraming Mm. bago sa China yan. Parang gusto ko pumunta sa bahay na lang ni Kuya Vlad. Baka magdala siya Dito, minsan. papaitan dito. Papapaitan. Naging Filipino dish bigla. Kailangan ko alam, makakatikim tayo ng Thailand, Japanese, and everything. Yung pala, Pilipino rin pala bagsak. Sana makaharap natin ng live si Tol Vlad sa susunod. Walang Oo problema naman. to. Oo, next time meron pa tayo. Hindi naman to yung the end. Ito pa lang yung start. Walang Diba? problema. Marami pang i-ano si Kuya Vlad actually. May Pagka- i-ambag dito sa Ireland eh. Pagka na-meet natin ng personal si Tol Vlad, may bibigay ako sa kanya. Ano ito, gin? Ano? Gin. Ay, Tapos paborito meron ko tayong yan. pulutan. Ayun. Hindi, ako, Jay, pag nakita ko si Kuya Vlad in person, may dadalhin din ako sa kanya. Tupperware. Salamat. Shut. Baka pwede magpalagay po ng mga naluto nyo. Oh my God. Okay, Jay, any question? Next question natin kay Kuya Vlad. Yan, Tol. Sino yung inspiration mo sa culinary chef? Ano rin to Wow, eh. next pa rin. Culinary inspirations. Sorry. Ramsey. Ano yan? Gordon Ramsay. Mga local lang tayo. Ayaw nyo. Local. Yung si Local. Chef Balte. Sino ba mga local? Kala ko si Ninong Ray. Kala ko si ano na eh, yung eh. sa Magaling talaga sa Gotong Batangas. Marami to kuya. Sige sa inyo. Kaya iniidolo ko yun. Sige sa inyo. Yes, may inspiration siya. Hindi naman kasi kailangan maging foreigner or sikat na ano eh. Kasi kung nakakaambag na nakaka-inspire sa kanya mga tao sa paligid lang eh. Why not? Yung mga Diba? Yung mga kusinero sa amin na pag mga fiestahan, yung mga iniidolo ko eh. Kasi alam mo kung bakit? Kayang-kaya nila ang maramihang luto eh. Yung mga kung paano sila maglagay ng sangkap, yung mga nagkukusinero sa sa kasalan, birthday, yung mga malaking handaan, fiestahan. Magbibilib ka sa kanila eh. Ito sa mga celebrity chef, ito may mga sukat pa yan eh. Makikita mo, buhos lang ng buhos eh. Tapos, pero pag tinikman mo yung luto nila, ang sasarap. Yes, sarap. Ano pa yun, Tol? Pagkakaiba nun. 50 putahe pa yung ginagawa nila. Balde, no? Tapos, pang fiesta. Yung pala yung culinary inspiration within 24 hours, nakaluto lahat siya. Galing. Prepared lahat siya. Yun. Tapos walang sinabi yung mga foreigner. Pag nilagay mo yan sa plato na, kunting plating sila, kala mo. Pro, no? Tama. Pinaganda lang sa plating lang pala. Galing yung simple lang pero talaga malupitan. Magandang catering equipment at saka mga utensils. Pag nilagyan mo yun ng pagkain na luto ng mga local na chef natin na kusineros magaganda na yan. Magagandang tingnan na. Tingnan na. May trick mga tricks nila. Kuya, itanong lang ako kasi as you're being a chef, right? Ano po ba ang pangarap nyo sa chef in 5 years time? Saan nyo po ba nakikita yung sarili nyo in 5 years time? Wala na ako ngayong boss ng kasi 47 na rin ako eh. Ang ko sa kusina hanggang 50 na lang, part-time na lang. Kasi part-time na lang. Naabot ko na rin yung pagka-kitchen boss eh. Diba? Wala na yun eh. At least naranasan ko na yung head chef. Buhay. Meron ba kayong pangarap na let's say magtayo kayo ng sarili nyong negosyo as a food business or something, anything na catering, ganyan? Yeah. Catering. Wala eh. Ano na lang? Wala. Yung simple na lang siguro pag retire, travel na lang, yung pasyal. Mayroon pagpakapagod. Tama. Mag-enjoy na. Ang buhay natin eh, ano lang. Opo. Naman natin yung isipin mo, nagtatrabaho tayo. Gaya ko, may trabaho sa umaga. Tapos minsan,
nagtatrabaho sa hapon sa restaurant, nagpapakapagod tayo. Mm. Yes. From 9 o'clock, umuwi ko rito ng 11 ng gabi, 11:30. Mm. Enjoy na natin yung mga habang malakas Oo, pa. sabagay. Tama. Nag-life lang. Tama po yun. Hindi kaysa naman magkasakit pa kayo and mahirapan pa kayo, 'di ba? So enjoy na natin. Kumbaga sabi niyo kanina, nagawa niyo na naman yung gusto niyo na mga naabot niyo na rin yung mga pangarap niyo more likely. So this time, you have to settle down dahan-dahan na nag-enjoy kasama yung asawa niyo more likely, 'di ba? At yung pamilya niyo, 'di ba? That's good. That's good. Good to know po. Good to know. Doon ko naisipan yung buuin itong Sun-Drive Bowlers na sabi ko sa kanila, Yeah. habang malakas pa tayo at kaya pang magpapawis, tuloy-tuloy natin to. Gawin natin itong regular na napapawis. Hanggat sa naisipan namin na magpaliga, tapos naging okay naman yung mga tropa, so very supportive naman sila. Naging maganda yung kinalabasan sa mga sumasali, yung feedback, na kahit papano nakakapakain pa kami at saka may premyo pa, di ba? Yeah. Oo. Yan pala si Tall Blood. Kuya Jerome. Oo. Siya yung nag-start dito sa Ireland na nagpaligan na na libre pagkain sa mga crowd. Ito yung so Kuya Vlad, hindi, total, tapon na natin yung basketball. Siguro diretso na natin dyan sa basketball, no? Oo. At tagal ko na rin po kasi dito na nakasama sa mga basketball since I can remember 2003. Pero never pa ako nakakita. Lahat po ng paliga rito, Kuya Vlad, alam nyo to, kahit saan kayo magpunta. Pag nagpapaliga sila, may pagkain, okay? Pero binebenta. Hindi po galing dun sa organizer or sa mga taong behind the scenes, sa commissioner. Wala pong ganun eh. Merong pagkain, separate. Doon sa nagpa-tournament at yung mga tao nagbebenta. This time, iba yung sa inyo. Iba yung ginawa niyong parang way ng pagpapaliga. Kasi may pagkain. Free dinner. Yun. Lechon. Malaman natin kay Kuya Vlad naman galing yan. Kay Kuya Vlad na. Alam mo yung free dinner na yan. Hindi na yan eh. Kasama ko rin din dyan si Jay dati, si JR. Humihingi ko sa kanya ng mga sobra-sobra ba sa trabaho niya. Sabi ko, Tol, ipakain natin yan sa mga sa mga players at saka sa mga bisita. Yung pa-charity, mga pa-charity kami noon sa Ireland 360. Kasi ganyan naman lagi, puro fundraising. Nagbibigay lagi yan si Brad. Salamat tula sa suporta lagi. Nagbibigay. Susunod tayo, mga aligoto, mga ganon. Hanggat Tapos sa alilechon. naisipan ko na yung Gusto ko alilechon. Naisipan ko na ipasok yung lechon. Para panibago naman. So ito yung Kuya, ito yung panghatak nyo more likely din. Siyempre, pang-commercialize nyo na rin dun sa Sun-Drive, di ba? Kasi gano'n naman po talaga. Kasi sa totoo lang, Kuya, sa lahat sabi ko nga sa inyo, since nagsumali ako, wala pa akong nakitang gano'n. Lahat binebenta. Pero this time, sumali ang team, may pakain na kagad. Kumbaga, hindi siya yung normal na pakain, Jay. Lechon ang papakain sa mga tao. Saan ka nakakita ng gano'n? Di ba? Hindi, totoo nga, di ba? Never ako nakakita since na nandito ako in my entire life in Ireland. Hindi ako nakakita ng gano'n. Ngayon ko lang talaga na nakita. Actually, di pa nga ako nakakasali kay Kuya Vlad kasi every time na gusto niya ako isali, hindi naman pwede yung team. Kaya this time, gumawa talaga ako para makakain lang ako ng lechon. Di ba? Sinusuklian lang natin yung mga kaibigan natin na laging sumusuporta. Ayaw naman natin na magutom sila, yung mga kasama nila na nanunood. Tama po. Bigyan natin ng kunting kasiyahan naman kahit paano. Sa lahat po itong pagkain na to, libre sa lahat. Yung hindi lang po players, team, pati family or kung sino man nanonood. Andun sa lahat ng andun sa loob na gusto. Wow, tignan nyo na guys. Tignan nyo sa mga audience natin dyan sa Ireland. Well,
pumunta kayo doon para manood, wag naman baka mamaya dalhin niyo yung buong kapitbahay niyo at kumain lang kayo doon, kasi libre sabi niyo, eh. Hindi, ano 'yan, kasi may mga ano sila, may mga siyempre may mga quota rin naman 'tong mga 'to, hindi naman lahat is talagang pangmaramihan. Pero yung mga taong gustong manood, tumitingin lang, walang magawa sa buhay, makita yung Sun-Drive, paligan ni Kuya Vlad at yung iba, maganda rin na exposure 'to sa kanila na kasi meron silang talagang gusto yung bonding community ng mga Pilipino kasi ang Oo. more like inaano nila, binubuo nila rito, 'di ba? Hindi lang naman nagpapakilala sila yun nga, as yung mga kumadari, kumbaga talagang may layunin sila na mapaganda yung mga tournament, 'di ba dito? Hindi lang puro Oo. laro. Sa lahat, pang family rin siya na Ito yan, ano kasi na yan, 'di ba? mai-improve natin, na Mm. pwede naman palang ganito. Mm. Di ba? Nice, nice. Good, Maganda good yan. At kuya. saka Very well done. Very well done. bukod doon, meron pa tayong mga sobrang kinikita na itutulong pa natin Oo, sa charity. charity Ayun, yan tingnan mo. talaga. Talaga no, may pakain na, may charity na ano pa na Oo. nakukuha para sa mga Ganyan, taong Hindi sabi naman ko nga kami sa iba, hindi naman namin kinikip yung kinikita doon sa paba. mm. Ang kinikip lang namin yung pangbayad talaga sa hall and gym, ay sa hall and canteen. Mm. Yun lang. The rest na Mm. inilalabas Mm. lang naman namin. sobra Oo, na kasi doon. kuya, kasi maski ako kanina nag-iisip ko, paano kumikita sila kuya? Kasi may palitsyon na nga sila, tapos nagbabayad pa sila ng May hall. Paano, ano pa nakukuha may nila, di ba? pa-premyo Wala pa. na talaga. May pa-premyo pa yan. May premium, may trophy at cash pa kayo. Kasi yung ibang team kuya, di ba, or ibang paliga, ang meron lang pera at trophy is yung champion. Oo. Wala na yung first runner-up or yung the rest, di Ay, ba? Mythical pa, ang malaking tulong rito, mythical mga pa, meron din sponsors. makukuha, di ba? Di ba? Well, Ah, siyempre may sponsor din kayo, Shout out tayo siyempre, dyan behind the scene, di kay ba? Madam Eden shout ng out. Eden Cafe. Nakasuporta. Ano po, ano natin, i-plug natin kung sino yung sponsor natin dyan. Si Ma'am Eden. Si Ma'am Si Ma'am Angel Eden ng Cafe. Eden Eden, ng Cafe. Eden Cafe. Yeah. Si Sir Yun. Omar, Shout out naman, Balikbayan. ma'am. Ayun, Sige, sila yung Mas, mga Mas. May behind. premyo yung yung, di ba may battle third and fourth? Mm-mm. Yung third, Balikbayan box from Omar. Oh, wow. May premyo pa rin. Ayun pa. Tapos yung Ayos fourth, pala. may sponsor pa rin yung voucher ng Philo, yung sa clinic, Apo. meron pa rin. Apo. Magbibigay pa rin sila. Okay ang ganda talaga ng Jay. Ilan? Ganda yung ginagawa And nila. the rest, Maraming yung Mythical nahihikayat. 5, meron na yung tag-20 cash, kahit pa paano. Ayun din. Lahat Lahat meron. meron. Kumbaga, walang talo. Puro panalo. Ibig Win-win sabihin. nga sa Kahit lahat. yung mga, Puro. kahit yung mga proud, busog na, nag-enjoy pa. Mm-mm. Diba? Kuya, ito ba yung naging motivation nyo? Yung kaya nyo ginagawa tong Sun-Drive Liga na to? Kasi season 2 nyo na to, tama ba? Ito ba yung nag-i-strive sa inyo kaya gusto nyo i-continue kasi may mga maraming taong sumusuport, tapos napapasaya nyo sila? isa yan sa mga at saka sila mismo yung regular na sumasali. Nagtatanong lagi kung kailan na susunod. So, ngayon pa nga lang meron na kaming binabalak na kasunod nito by April, charity. April, So, parang yan ang mangyayari sa April, open, parang 35 and below, parang ganun. Okay. May kasunod na agad. For this league na meron tayong darating na liga kuya sa February 23. This is a 35 35 plus above na mga players. Pero meron din kayo sinabi na tama po ba? Pakiliwanagan lang na meron ding pwede magdala ng dalawang Allowed 35 below. 2 to 3 players, okay lang. 2 to 3. 2 to 3 players, tama ba? Oo. Okay. Para lang maintindihan po ng iba kasi marami rin syempre nagtatanong sa inyo para to clarify everything. 2 to 3 players na 35 below tapos the rest is 35 above na. Pero kung 2 to 3 players ang below kuya, paano pwede po sila pumasok sabay-sabay or how do you do Hindi it? pwede silang pumasok sabay-sabay, one at a time. Para fair lang sa lahat. Okay. Para iwas yung reklamo. Apo.
Apo, hindi tayo ito yung ano, no? Oo, kasi may mga ano ito may mga challenges, 'di ba, Jay? Pag may Kasi mga merong tournament kasi hindi natin may mga maiwasan. bagong sasali at saka yung andyan na yung mga Mm. dati natin na mga Mm. katropa. Eh, Mm. lahat gusto may ganito, may nagre-request na may below 35 silang players. Kaya pagbibigyan Mm. natin sila. Pero hindi pwede Mm. magsabay sa court. Please, Abel. Which is Apo. ano naman sila, Mm. pumayag naman sila na one at a time. Pumayag sila. Mm. For this coming ano kuya, for this so kahit hindi sa mga this coming league, sa ibang league, let's say 35, do you need their ID or anything to prove the ano sila na ito, may tatlo lang kami players na 35 below. And then the rest is 35 above. Do you still need an identification to prove para lahat maging fair sa lahat ng team or you just trust them? Tiwala na lang kasi yung oras ko limitado eh. Limitado Limitado. yung oras eh. Ah, Yung, So yung you just gym go on doon, na lang. may ano lang kami, 8:30 hanggang 8:30 rin ng gabi. Apo. Kung Apo. busisihin ko na pa namin yung mga age nila, hanapan pa namin sila Apo. ng ID, madidelete masyado. Mm. mahuhulog yung oras. So, Mm. nasa kanila na yan kung konsensya na Mm. Konsyensya na na. Hindi kasi kuya, kaya ko lang natatanong to kasi syempre, sa dami natin na nasasalihan na liga, may mga ganong insidente na hindi po talaga ang maiiwasan. Then, ang kumpiyansa ko na nangyayari, lang na opo. tayo lagi nakikita-kita dyan sa mga liga. Kilala na natin lahat ng mga naglalaro. Halos Lahat. karamihan. Apo. So, Apo. makikita natin dyan yung mga below 35 at saka talaga yung nasa tamang edad. So, tulungan nyo na lang kami na Tamang pag may edad. nakita kayo, oy, dalawa yung ano, i-protesta nyo na lang agad sa amin sa lamesa para maiwasan yung ano. Apo. Hindi niyo po talaga makokontrol pag marami na talaga. Apo. Kasi limited lang yung mga tao niyo rin sa likod. So, hindi po lahat kayang tignan lahat ng nangyayari, 'di ba? So, sila na lang po yung lumapit. Kung may mga against, may mga team naman na pwedeng lumapit na, to, nakita namin na Kung may apat na silang concern 35 naman below, bakit concern kayo ganun? sa amin na tumulong, pag may nakita kayong gano'n, timbrehan nyo na kami para positive na namin. Actually, Kuya Vlad, actually, hindi nyo na dapat ano yung nga yun eh. Hindi nyo na dapat sabihan pa sila kasi you already told them yung mga bagay-bagay bagong maglaro. So, it's up to the team na lang talaga kung being honest, 'di ba, Jay? Yun naman. Yung mga team, 'di ba? Respeto Honesty na na lang, lang po sabi nga, talaga. di ba? Respeto tayo. Oh, yeah. Ayun, Tama. Talbert, kailan yung ano yung charity game ulit? Matagal pa to, ang plano ko sa April pa. Pero unahin ko muna, tapusin ko muna itong February 23. Ilang team yung ngayon yan, yung sa February 23? 8 na. 8 na ang team nila. Wala. At saka may yun, maganda pala nakakasanay akong balita. May pala. darating tayong ex-PBA player ngayong 23. So, this coming 23. May maglalaro ng ex-PBA player from Pure Foods dati. Maglalaro po sa anong team? Sa Sunrise. Ito na lang. Wala. Sa Sunrise. Wait, Kuya Vlad, tanong ko lang kasi dalawa ang Sun Drives. Sino sa kanila? Sa Sunrise Bowler Iris. Hawak po ba ni ano? Hawak niyo po 'yon yung Bolo Irish or yung dalawang hawak ng Bali na Kuya Willie? Papa. Siya yung kumuha hati kami sa player ng import. Baka si Marlo Aquino naman yung kuya. Wala na. Alam na. Ayan. Di natin pwede sabihin para ang plano niya, kakausapin kami tungkol sa alam mo yung PBA Moto Club sa mag-uusap po. Wow. Na kung pwede rito, pwede rito sa Ireland. Guys, ngayon nyo lang, nasabi nyo na po ba lahat to? Mga gantong details sa lahat? Or ngayon nyo lang sinabi? There you go, guys. Ito na po ang pagkakataon. This is the live coming from Kuya Vlad. Siya organizer na Sun Drive. At meron po talaga sila pinaghahanda ang malupit na malupit. Dito nyo lang narinig sa Buhay Ireland for the first time. So hopefully,
Suportahan niyo. Manood kayo sa February 23, tol. Di ba? February 23, meron, doon, mga ex-PBA player. Oo. Ayaw sabihin ni Kuya Vlad kung sino. Surprise Ayaw daw yan, sabihin. surprise. Surprise! Surprise. Nakabili na ng ticket eh. Meron, Ay, nakabili na. meron ng susundo. Meron ng lodging. Lahat settle down na. Okay na. Anong team to sa Sa Pinas PBA? po ba galing to? Hmm? Sa Pinas po ba galing, Hindi, Kuya Vlad? sa London. Andyan sila. Kilala ko na. Mag-iisip wala ako actually. Sino ba? Ang dami kasi dun eh. Pero anyways, that's a surprise. Which is maganda po yan para maengganyo pa yung mga players natin. Gusto rin Motivate. niyang pumasyal dito, sumuporta sa Paliga, at sa at the same time, kakausapin kami tungkol sa pagplano Moto kung clubs. kaya dito sa Ireland ang PBA Moto Club pumunta. Kuya Vlad, sabihin ko na, i-claim it nyo na kayang-kaya nyo yan. Sabihin ko sa inyo. Kasi kung nagawa nyo yung mga imposibleng bagay, magagawa nyo rin to sa mga ganito, di ba? Maraming susuporta, kuya. Huwag kayong mag-alala. Tulong tayo. Oo naman. Oo, kuya. Tulong-tulong tayo, kuya. Oo po. Asahan nyo kami. Asahan nyo ang buhay Ireland pagdating sa mga ganito kasi lahat. Kaya po kami mga ganitong podcast namin ni Jay kasi gusto rin namin na marinig yung boses ng mga tao kahit sa simpleng paraan. At syempre, makatulong din kami sa mga taong nangangailangan, kuya. So, we are supporting anyone. Businessman yan, paliga man yan, or anybody na kailangan ng tulong is nandito po ang Buhay Ireland. So, yun. Sa next charity, pwede na kayo maging sponsor. Wala lang. Pwede. Basta abot po yung budget. Abot budget. Jay, kaya mo yung budget? Walang problema. Kahit Ano lang si Jay, okay na yung Jerome, pakain. Kay Jay, sa akin walang problema eh. Basta sa atin kayo, Jerome, pwede tayo mag-sponsor ng Anli Merienda. Yan. Oo. Alam Baboy na pa rin. natin. Baboy pa rin. Baboy pa rin. Chicharong bulaklak. Gusto nyo, guys? Anli, chicharong Pwede sa bulaklak. mga sa committee. Papatayin natin sila sa bulaklak. Sige. Hindi. Po kami. Pag-usapan po natin pag may mga ganyan. Wala po kami problema dito. Walang problema. As long na makatulong, makapag-enjoy. Kuya, ano lang tayo, camaraderie, brotherhood lang naman tayo dito sa Ireland. Konti lang mga Pinoy dito, why not na suportahan natin yung bawat isa, di ba? At kung kayo sinusuportahan nyo kami, susuportahan namin kami. Papupuntahan. Bakit? Layunin. Oo naman, kuya. We are always welcome to any possible things po na mga meron dito sa Ireland. So yun guys, narinig niyo na nagkakaroon na kami ng deal dito. So marami kayong aabangan more likely. Yun. Anli Merienda, Buhay Ireland. Oo. Ayos yan. Lalo kayo sisikat yan. Di ba? Na-plug. So expected na lang po ng mga tao na this coming February 23. What time po yung start, kuya? Sa 23? 8:30. Bukas na yung gym. 8:30? Nilagay ko lang sa game schedule 8:30 para kasi darating yan mga 9 eh. Apo, Filipino time. Apo. Until what time to, kuya? Magpapa-start na ako ng 9. So, ilalagay ko pa rin yung start ng game schedule is 8:30. Saan ulit ito? Sa Tolka? Tolka ba? Dito tol sa Fair House Community College. Dito sa Ayun. Yan guys, mga kababayan dyan natin na Pinoy, mga Irish. Punta na kayo sa kahit sino. Kahit sino. Basta nandito sa Ireland. Malapit na mga tropa natin dito sa Tala. Kahit sino po, di ba? Tala, kung sino malapit welcome po na lahat mga... dyan sa Paliga, sa 1 day, 2 days league tol, di ba? 2 days. 1 day league lang tol. 1 day. 1 day league. 1 day league lang. Welcome Huwag po naman tayo masyado, pagod na yung mga tao sa 1 day lang, Magluluto ulit sila ng lechon kinabukasan pag 2 days Hirap hirap pag 2 days eh. Nakakapagod. Mahirap. Saka may isisingit lang pala ako kay Director Vlad. Sige, sigit mo nan. Pwede rin ako doon. Ano, isisingit mo yung singit mo? Yoko ka lang, yoko. Ano yan? Meron din pala kami na dito, Pupur, Batangas. Chicharon. Wow. Chicharon. Pwede ko rin i-benta. Ano pangalan? Pwede to. Ano pangalan? Pupur, Batangas.
Pupur, Pwede, Batangas. pwede. Ano pinagkaiba sa Oo. ano pinagkaiba sa Maynila o yung mga ibang chicharon yan? Ito From kasi, Batangas. ito kasi Kuya Jerome, puro laman, puro laman. Okay, Tapos, puro laman, malaman. malaman talaga. Tapos mabigat siya. Oo. Mabigat. Itinda mo Murang-mura doon. lang. Itinda mo doon. Dadaling ko doon sa February 23, kita-kits tayo. Oo. Sige. Libre ba yan? Libre At din? saka, Mura Pakain mo? lang to, mura lang. sa Friday, nagdala ka na sample. Pwede ako magdala nito. Tapos, pulutan natin to sa Friday, tol. Tol, kung hindi mo na, Ayos. kung hindi mo natanong, nagtinda rin ako ng chicharon dito pala. Ayun. Dito. Yung alala niyo yung top 40 noon na basketball club? Apo, top 40. Habang naglalaro kami ron, may kaibigan ako noon na gumagawa ng chicharon from Okay. Mindoro ata ito, si Paring Ed. Apo. Hindi, Bulacan. Ang galing gumawa ng chicharon. Bulakay nyo. Alam mo bang nagtitinda ako ng mga 50 balot yan, bit ko puntang Bali Fairmont. Oo. Sold out lahat yun, tol. Sold out yan sa lahat ng mga naglalaro doon. Baka Ba't di ko yata naabutan yung kuya sa top 40, yung titinda kayo? Kasama ang O, wala andun na din ako doon. nagtitinda noon, sila Kina Macalino at saka si Aris. Si Ice. Hindi yata ako binigyan nung time na yun. Kaya di ko nalaman to. Okay. Pero natigil na kuya, natigil na. Oo, Yung chicharon na yan. nakabili kasi sila ng bahay dito. Wala na silang yung likod na pinagagawa niya ng chicharon. Hindi gaya nung dating bahay niya. Ang lawak ng likod nila, nakakapaggawa talaga siya. Nakakapagsampay siya ng mga balat ng baboy. Apo. Sa mga brad ko, nagbebenta ako niyan dati. Apo. Apo. Alam mo, Naging part-time nyo rin nakikipag-porsyento ko pala. dyan eh. Yung isang balot, yung malaking ganun, 5 piso Apo. akin. Meron. Ayun, tol. Maganda kita na yan. Pagka nadala ko to lahat sa February 23, siguro yung kalahati mapupunta sa charity. Ay, salamat. Yun no. Ayan no. Ayun. Wala ba akong ano dyan, Jay? Magdala ka sa Friday. Maraming Ayun. Magdadala ako pulutan. Ayun. Alam pangalan, may brand na ba yan? May brand name na ba yan? May tawag na ba sa inyo? Actually, Ikaw ba yan o may kasama ka rin? May mga kasama ako sa Batangas dito. Magigalit sila ayos. Ayun. Yun ang pala, pangalan pala nito, guys. Pupur, Pinas Pupur pala. Pinas Pupur. Ayun. Pagdating pa lang kasi yung pinagawa namin sticker. Okay, kaya wala pang sticker. Balot lang muna. Nakasealed naman siya, guys. So, guys, teka lang, matanong ko lang, Jay, magkano ba yan? Isang pack ng chicharon. Murang-mura lang to. Kayang-kaya sa Mura lang. budget. Size? Pack 1 euro. Kaya. Yung 1 euro nga lang sa akin, kuya. Yung mabebenta natin. Kalahati sa charity. Mabibenta yan. So, sa February 23, may maaabangan din sila na ganyan dun sa sa basketball tournament, may maaabangan din sila na magbebenta kayo, kumbaga. At yung kalahati ng makukuha nyo doon is ibibigay nyo kalahati sa charity. That's good. May purpose pala lahat, diba? Saka It's valuable pala talaga. Saka magbibigay ang buhay Ireland ng dinuguan. Ay, wala na nga akong dugo, bibigay ko pa. Ano ba yan? pwede yun, tol. Pandagdag natin sa sa lechon. Unlilechon na, dinuguan pa. Dinuguan. Hindi ko lang alam paano ibiyahe yun kasi maggagaling pa ako ng Cabanton eh. Ano ba yun? Sunday yun eh. May papalanuhin ni Jay yan lahat, kuya. Para lang may dala niya sa Sunday. Bahala na siya. So yun. So dami na natin napulot dito sa sa basketball event na yan. May Purpur, Pinas Purpur. Tapos may mga special guest pa pala sa February 23, guys. Nakatol,
Saka may embutido, saka Shanghai Hamid. Ayos. Yak, ang Negosyante yaman mo na naman. naman. Ang dami mo na. Buti ka pa nakakabag ng business. Ako walang business na lang yan. Pero yan, hindi, ano natin, i-plug yung mga ganyan. Kung si Kuya Vlad, meron din gustong mga business i-plug, pwede niya rin i-plug dito sa Lahat Boy naman Ireland. welcome dito Pero sa Boy Island. oo, yun. Yung mga nasabi ni Kuya, ni Kuya Vlad kanina na mga nag-sponsor sa basketball, like yung si Kuya Omar, and then yung Eden Cafe, and then ito nga yung Pinas Purpur, at yung, siguro may mga iba pa. Pero yun, so maraming pwedeng i-plug Saka, dito sa Boy saka ako Ireland. Jerome, Saka yung doon sa upcoming ating Mm-mm. naging catering services ni Tall Bloods. caterer Pa-plug natin, din natin yung dito. Papanok. Ayan, Yun, plug na rin natin. kung meron. Yung Yung Papanok catering catering services. natin na laging andyan. Ayan. Yan. Ayan. Yun pala eh. May catering pala si Kuya Vlad. Tama ba? Sa inyo yun, Kuya? Hindi, sa kaibigan namin. Kaibigan. Ayan. Alam ko sa inyo na naman eh. O, hindi, sa Baka kaibigan gusto yun. nyo So, pwede nyo i-plug. magpa-catering. Baka gusto nila Oo. magpa-catering dito, mga kababayan natin dito na sa Ireland. Ayan. So, yun. Papanok So, catering, ang ayun. bagong catering ngayon na mura na, Oo. masarap. Yan. Yun. Yun ang yun ang maganda. Mura na, masarap pa, 'di ba? So, guys, ano ko lang to, bago natin i-wrap up lang to, may konting question lang ako, Kuya Vlad. Tapos na natin yung basketball na yan. Marami na sila na nakuha information about yung kanina, sa sinasabi ko kanina, yun, bago tayo nag-start, yung inyong group na Triskelion. Okay. Bigyan nyo kami ng konting, hint. Kasi as said KJ kanina, ibang topic talaga ang Triskill kasi medyo malawak pa yan. Marami pa tayong matututunan dyan. Pero bigyan nyo lang kami ng, para sa susunod na episode, meron na tayong malaman na mga tao na kaibigan natin, mga kababayan natin dito about Triskelion. Ano ba ang Triskelion? What is your role dito sa Triskelion, Ireland? Tama ba? Okay. Ang Ireland Triskelion was found, parang organized namin yan noon, year 2010. 7 kami. Si Brad Joey Bustamante, Brad Leo Balita, Brad Jonas, Brad Ons, si Tulnoy, ako, at saka si Brad Billy na bumbida. Nagsimula yan sa mga tipon-tipon muna kami hanggat sa pag may nakikilala, pinapasok sa group chat para ma-verify. At ang naging unang GT namin diyan si Brad June na Mercado, patay na. Yung may negosyante dati yun dito eh. Yung may boxes, balikbayan boxes negosyante. Brad June Mercado. Hanggat sa dumami yung mga Pinoy na napupunta rito na mga nurses na member din, hanggang sa gumanda ang samahan, maraming mga natutulungan, mga activity rito. Buong taon kasi ang activity namin eh. Nagsisimula yan pag simula ng anniversary, magkakaroon na ng local anniversary, Christmas party, may sa mga charity basketball noon, tapos yung mga natutulong pa natin sa Pinas, na mga natutulungan natin doon na mga mahihirap. Tapos na gumanda yan yung mga magigiting natin ng mga GTs, mga naging presidente niyan. Nag-evolve na grabe. Hanggat sa ngayon, nakikita mo, malakas ang pundasyon natin dito. Walang So, yun po yung walang initiation dito na kumbaga binabouch lang namin yung mga nagpapakilalang Brad kung saan sila galing na chapter. Kailangan may certificate kang legitimacy na maipapakita para ma-in ka. Then pag anniversary, tatawagin ka, bibigyan ka namin ng certificate na galing dito na welcome ka na rito sa aming organisasyon. Pero ngayon may malaking pagbabago. Siyempre, yung anti-hazing na tinatawag, di ba? Noon kami lahat ito mga graduate ito na ay nag-survive ito ng tradisyon eh. Medyo medyo marahas, maraming nadidisgrasya.
Ngayon, Mm. nagbabalak dito sa Ireland, nagbabalak na magkaroon talagang um, initiation pero walang hazing. Ap mm. Parang ano siya eh, yung tinatawag ng mga UP Triskelions na PDAP, Ap bagong procedure ngayon. Maganda siya, maganda kung isipin. Kaya lang dadaan ka sa screening, interview screening, at saka kung hindi taekwondo, arnes ang kailangan mo matapos para merong makasurvive ka sa hmm, initiation at kabuuan ng stages of hmm, ng initiation. Pero hmm, nobody contact policy yan. So mm. So sana ayun, matuloy yung plano na mm, yon para mm, lalong dumami at lalong mas marami tayong natulungan. Pero kung hindi man matuloy, mm. okay na ito na kunti lang kasi we're on ano naman equality, hindi sa quantity. Opo, Ah, Di tama. ba? Okay na tong Oo, ganito saka, kami, tama. tuloy-tuloy ang aming nagiging programa, tuloy-tuloy ang aming nagiging fundraising at saka mga activity. Masaya naman kami. Bakit pa kami Opo. kukuha ng makakasira lang, di ba? Mm, Okay na. tama, Sa makes ngayon, sense. focus Um, muna kami sa mga activity ngayon na parating. um, Mm. tama. saka ang Good. Triskelion Ireland, Triskelion International Republic of Ireland. Hindi lang dito sa Ireland pati rin sa Pilipinas tumutulong din ng Tulong kami. Mm, Triskelion Ireland. mm, Kumbaga, yun yan, mm, kasi Tall Blood, Mm. binagyo sila doon. Tumulong Pag din may ang ganyan ng mga Triskelion. kalamidad, pag may mga mm, nasasalanta sa atin ng bagyo, automatic naglalagay na yan kami. Meron na yung nagkukolekta. Yeah. Tapos mm. pinapadala agad dyan. Opo, Mm. nakakatulong na kaagad. Hindi niyo na kailangan sabihin sa kanila, kusang Hindi loob na hindi man more likely hindi iba man rin. kalakihan, pero kahit papaano Mm, nakakatulong. yes. Maganda po. Kagaya din sa nagpa-activities din ako sa may Abra. Nagbigay din Mm, kami ng doon ng Priscilla Ireland ng mga tsinelas, mga libreng mm, pagkain, mga ganun. mm. Food feeding. Hmm, so maganda pala yung layunin ng talaga ng Kasi Triskelion. ano Kasi kasi yan baka kasi dati, iba na mm, noon na FCN pa, yung tinatawag na Filipino Community Network, mm, naka-register diyan noon mm, kay Ambassador Abadilla sa ano natin, sa mm, naka-ano kami yan diyan dati. Pero nawala kasi yung FCN eh. opo. Mm. Kaya, Very this is active, good na very active ang Ireland active. Triskelion dito. That's good. Nakikita naman po natin kuya na tuloy-tuloy ang binibigay na kagaganda ng pangalan ng Triskelion at yung mga ganong Mm. charity na binibigay nyo sa Ireland na community is napaka-well organized talaga ang Triskelion. Hindi naman po ako kasapi ng Triskelion pero nakikita ko yung ginagawa ng lahat individually sa Triskelion at as a group. Talagang I can say I'm proud na nakakita ako ng mga ganitong mga bagay, grupo na they are more likely helping everybody, not Saka, only saka ang non-members. Triskelion Ireland, nagsiserve din yan sa mga church Mm-mm. dito sa Every sa, December sa Ireland. 2023. Hmm, Meron kaming hmm, yung every year may simbang gabi, Mm-mm. nag-serve kami diyan. hmm, So, ayun, maraming salamat sa pag pagbisita dito sa Buhay Ireland. Okay. Maraming salamat. Yan. Okay. Yan, kita-kits tayo sa February 23 sa One Day League ng Sundrive tol, no? Okay. Sundrive. No Yan. problem, brother. Thank you rin sa pag-invite nyo sa akin ng maging panauhin. Buhay Ireland. Salamat. Sana marami pa kayong Any shout makausap. out Brad sa mga kababayan natin Bicolano dyan sa Sana marami pa Pilipinas. kayong makausap na mga kababayan natin dito para ma-share nila yung kanilang mga karanasan at saka kung anong mga nangyayari rito sa Ireland. Ituloy nyo lang, Brad. Ituloy nyo lang yan at maganda yung ginagawa. Itong podcast na to tol, hindi lang basta podcast. Meron din tayong natutulungan na mga
malalalim na may problema dito sa Ireland. Mm. Like, nawalan ng papel, gano'n. Andiyan si Attorney Nito Barbera na siya tumutulong sa mga kababayan natin dito. Nakita ko nga yung interview niya Um, sa kanya, sabi ko, ayos, yeah. maganda talaga Saka, paano may ganito. saka yung mga nawawalan ng trabaho, malaking problema. Yan, nagbe-message naman sila dito, tapos action ng buhay Ireland. Tapos, i-ano namin kay attorney, para si attorney, kausapin Mm. yung yung kababayan nating may problema. Ayos yan, tol. Mm. Any shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, tol? Para, ano, Sa mga kababayan ko dyan sa Catanduanes, mga brads, ingat lang kayo dyan at maulan na naman yata ngayon dyan eh. Babaha na naman. Advance happy anniversary sa Catanduanes Triskelion Provincial yeah. Council. Happy anniversary. Advance happy anniversary rin sa sa alma mater ko, Catanduanes State University. Happy anniversary. Enjoy. Ingat lagi and God bless. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Tal. Salute. Thank you. Thank you to our sponsor. Job vacancy.